May minsang nakapagsabi, education is the most powerful weapon we can use to change the world, to change another person's life. Sa kasamaang palad, hindi po lahat ng mga bata ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Dito sa Pilipinas, tinatayang nasa 11 million ang mga batang out of school o hindi nakakapag-aral. Sa buong mundo, sabi ng UNESCO, 272 million na katao ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Pero ang magandang balita, meron pa ring mga guro na nagpipilit na maabot itong mga tinatawag na out-of-school youth. At ang isa sa kanila ay kasama natin ngayon dito sa iListen. Magandang araw sa iyo, Ma'am Marisa. Mas magandang Alam araw niyo po mga kapuso, si Marisa, si Teacher Marisa ay nakilala ko sa Most Outstanding Kapampangan Awards of 2025. Congratulations! Congratulations din po sa inyo. Congratulations! The most outstanding Kapampangan Award in the field of education, Marisa Fajardo. Kaya kayo pong suporta. I never imagined that a simple teacher from Lubao, once a labandera and a babysitter, would be one day be recognized in this, on a stage like this. Pero ang pinaka nakapukaw sa aking isipan, nung napanood ko yung speech mo, sabi niya, sinong mag-aakala na ang isang dating labandera ay ngayon makakaakyat sa entablado at tatanghaling isa sa pinakamahusay sa aming probinsya. Na ano talaga yung puso ko noon, sabi ko, grabe, ang dami niyong pinagdaanan. Dati po kayo naglalabada, ma'am. Para lang po makapasok ako sa school, ma'am. Nag-aaral po kasi ako noon sa college. Mahirap lang po kami. No, truck driver po yung tatay, si nanay naman po walang trabaho. Kung minsan, nakikipaglabada rin po siya. Gustong-gusto kong makatapos kasi nakita ko yung kahirapan namin. So, ginawa ko, pag walang maibigay na pamasahe si inang, gagawa po ako ng paraan para makapasok. So, anong ginagawa ninyo? Iyon po, maghahanap po ako ng malalabahan na damit para bigyan ako ng pera. Para may pamasahe po ako. Naghahatid po ako ng mga bata sa eskwelahan. Para kayong yaya. Yes ganon. po. Pahatid po sa akin nung isang teacher yung mga anak niya dun sa Immaculate Conception sa Guagua. Sa hapon pa rin kasi yung klase ko, mga 4 o'clock pa yung klase ko, ma'am. Kaya nagagawa ko po yun. So, pag binigyan na ako ng pera, masaya na ako kasi makakapasok na ako. So, minsan daw yung pinaglalabahan mo, mga kaklase mo, minsan mga kapitbahay ninyo. Kapitbahay po talaga. Hindi ba kayo, I'm sure, minsan nakaramdam kayo siguro ng kinukutya kayo or... Wala po akong pakialam dun sa mga sinasabi nila. Kasi ang iniisip ko, yung makatapos ako, ma'am. Ano yung mga naririnig ninyo dati nung bata kayo? Hindi yan makakatapos kasi wala naman silang pera, sabi. Maglabandera ka na lang. Yes. Tapos, nung gumraduate ako, nabigla sila, ma'am. Yun. Tapos, pag-graduate ko, wala pa rin akong maisuot, walang pambili si inang. Oo. Ginawa ko pa rin is, pumunta ako dun sa teacher na naging ninang ko naman. Pinahiram po ako ng damit. Para sa graduation? Yes po. Para lang po makasampa ako ng entablado, makuha ko yung diploma. Kala ko hindi ako talaga gagraduate kasi wala akong pambayad, wala po akong damit na maisusuot. Yun. Si Ma'am Lenny Labayo po ang tumulong sa akin. Pinahiram kayo ng damit? Yes po. Nung nahawakan niyo po yung diploma, ano pong pakiramdam? Masayang-masaya po ako kasi sabi ko, eto na yung chance ko para matulungan ko yung mga magulang ko. Para naman nila maranasan yung magandang buhay po. Yung minsan po kasi kakain lang kami isang beses lang. Dahil talagang walang trabaho si tatang. Ano lang po siya, on call lang po siya. Bakit niyo po pinangarap maging teacher? Pwede naman pong iba yung trabaho para mas malaki sweldo. Bakit po teacher ang napili ninyo? Actually, ma'am, ayaw ko talaga ng teacher. Ayaw niyo po? Yes, si inang po ang may gusto. Gusto ko talaga maging nurse po. At gusto kong makapag-aral sa FEU po. Prime Eastern, mataas na pong pangarap ko. Pero doon sa nakita ko, na hindi kakayanin ni inang. Actually, ma'am, tumigil pa ako ng 1 taon para lang
makapag-aral ako kasi pinatapos muna yung ate ko. Anong sabi ni Inang? Bakit daw teacher? Sabi ni Inang, mas maganda yung magiging buhay mo kung magiging teacher ka, sabi niya. Kasi, Kasi yung teacher daw, kahit saan ka pa mapunta, susweldo ka. Kahit saang lugar ka pa makapunta. kasi Is- laging may estudyante Yes at po. laging may kailangan Oo. turuan. At yun, doon ko nalaman, na-realize na kaya ako napunta sa AS at naging teacher ako, Oo. napunta ako sa AS, is tutulong ako sa mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Mhm. Yun Dahil po. ganun din ang Yes pinagdaanan. po. Kaya pag opening ng klase, yun po yung kinukwento ko sa kanila na hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Gawin nyo itong inspirasyon, lalo na yung mga magulang nyo, ang gawin niyo yung inspirasyon para makatapos kayo, sabi ko sa kanila. So, totoo ang sinabi ni Inang Yes po. na kahit saan ka mapunta, Yes, laging may estudyanteng Yes. dapat turuan. Yes po. Mm.